Magandang araw po sa inyong lahat. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga materyales na gagamitin para sa seaweed culture project. Gagamitin po natin yung seaweeds, which is the Capiphycus, then a pole for staking, PE rope number 4 for the floaters, PE rope number 6 or 8 para po sa cultivation line, plastic straw para po sa tinatawag naming tie-tie, tsaka styrofoam blocks, and B-net number 4 for dry. Sa isang cultivation line, yung PE rope number 6 or 8 ay kinakat po siya according sa haba na kailangan ng isang seaweed grower. Usually ito po ay 20 to 25 meters. Tapos, nilalagay yung plastic straw as the cultivation tie doon sa cultivation line, and the distance between the cultivation tie is 6 to 8 inches. Sa cultivation ties, sa plastic straw, doon po nilalagay yung seedlings, weight 150 to 200 grams. Nilalagay po siya in between sa basal of the branches ng seedlings. After po matapos yung the whole cultivation line, dadalhin na po ito sa farm area. Tapos yung cultivation line ay itatali dun sa magkabilang dulo ng bamboo poles or kung ano man pong ginamit na pole for staking. For farm operation and management, kailangan po kasi nilang puntahan yung kanilang tanim araw-araw to make sure na yung mga plants or mga seedlings ay malinis. Kinukunan nila ito ng mga damo or kung ano mang foreign materials na naka-attach dun sa cultivation line and also dun sa seedlings. Ginagawa nila ito for the whole culture period, which is 45 to 60 days. After 45 to 60 days of culture, ito na po yung harvest time. During harvest time, kinukuha po o tinatanggal yung cultivation line dun sa poles or sa stake. Before nila dinadala dun sa shore or sa gilid ng dagat, ninilinisan po ito dun sa dagat mismo, tinatanggal yung mga foreign materials or yung mga non-Capiphycus seaweeds. After malinisan ang seaweeds dun sa dagat, dinadala po ito sa tabing dagat upang itatanggalin yung seaweeds dun sa cultivation line. It's either kinakat po ito dun sa cultivation ties or tinatanggal lang ito sa tali. Yung mga na-harvest na seaweeds, it's either binibenta nila ng fresh or dinadry nila ito. The drying process will take 2 to 3 days. Depende po ito sa sikat ng araw. Habang nagpapatuyo, kailangan po baliktarin yung mga seaweeds para pantay po yung pagkatuyo nila at para din makuha yung 35% moisture content. Pag tuyo na ang seaweeds, pwede na natin itong kolektahin at ilagay sa sako for storage or pwede na rin itong ibenta. Kung meron man kayong katanungan o nais malaman tungkol sa seaweed farming, pwede po kayong tumawag sa 033-336-2708 o di kaya mag-email sa planningmed@yahoo.com. Pwede nyo rin pong puntahan yung aming tanggapan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6 sa Molleloni Street, Iloilo City.